Ayan, may nagmumult ulit na trailing. Ibig sabihin, mabilis silang lumaki pag laging nagmumult. Yan minsan, ang iniwasan natin, pag ganyan na nagmumult na siya, i-atakihin siya ng mga kasama, no? Baga nanghihina siya, wala siyang kalaban-laban. Yan na siya. Yan, hinang-hina. Dahil na pagbalatan niya, hayaan lang natin siya dyan, no? Kasi kakainin din nila yan para mabilis tumigas yung ano nila. Calcium kasi yan para mabilis tumigas yung mga shell nila. Pag nag-molt pala, nalambot yung mga katawan nila. Tapos hinang-hina. Tapos napapansin yun, makikita mo yung parang sa loob, sa ulo nila, makikita mo yung laman loob nila. Pag bagong molt. Yung napapansin nyo, hinang-hina. Kadalasan pag mga bagong molt, ganyan sila tatagal sila ng ganyan, hindi gumagalaw. Kumbaga, nagpapalakas sila. Kaya dapat walang makadisturbo o kumbaga makabuli sa kanila kasi hindi sila makalaban, mahina. Yung papansin nyo, yung sipit niya, isa lang, pero tutubo naman yan. Pag laging nagmo-molt, tumutubo. Yan guys, makikita yung nag-aagaw sila ng pagkain. Gagawan sila ng pagkain. Nakuha na niya. Naunahan siya. Ayan na nga guys, na-release na yung egg na itong female, tapos ito na-release na rin. Kaya pinagsama-sama ko ulit sila sa isang tangke. Ayan. Tapos kung sakali man na mangitlog ulit ang isa sa mga female natin, iwalay ko naman ulit yung isang male at isang female. Matitira yung maitlog. Tapos pag nangitlog ulit, kung sakaling isa pa, iwalay ko naman ito ngayong male. Ibigyan ko siya ng isang female para hindi siya mabakante. Naninibago pa sa sila sa kanilang bagong lagayan. Ganyan lang ginagawa ko guys para kailangan talaga separated yung may itlog na para hindi ma-stress at hindi niya ilagdag yung egg o kaya kainin. Galing sila dito. Yan. May mga krillings na dyan. Yan ang aking update sa aking mga alagang crayfish. Tapos yung PB5 na ito, tres, malaki. Parang sakali man dyan, kasi sila minsan nagkukumpulan Minsan isang PVC na tres, dalawang crayfish. Kumbaga dyan sila nagmi-mate minsan. Nakita ko na yan. Ay, mas maganda pag ganitong breeders ang lagay nyo sa tangke. Mas maganda yung malaki yung lagayan. Hindi yung dos lang kasi masikip na sa kanila yan.
Ayan sila guys, oh, walang iwanan. Stuck pala yung tubig na ito. Sa setup ko lang ng ano nila. Ayan. Acclimate muna. Acclimate tapos 30 minutes kong ina-acclimate. Tapos dripping, patak-patak. Dripping, patak-patak ng tubig. Kaya hindi siya mabigla ng temperature ng tubig. Sa bago nilang lagayan. Tapos pag nalagay nyo na sila, obserbahan nyo rin, baka kasi baka may bully. Kaya inobserbahan kung sakali man na wala naman pag nagkakasalubungan, nag-iiwasan lang. Tulad ng yung nagbubulyan, nag-aaway talaga, hindi naman. Tulad niyan. Yan siksikan sila sa isang lagayan. Akin to, bahay ko to. Di. Akin to, bahay ko to. Akin to. Yan mo. Kaaway sila sa isang bahay. Pero hindi naman sila nagbubulihan. Di ba? Maganda talaga yung malaki yung nila. Taguan. Ay, paawat ng Yan, yun sinasabi ko na mas maganda yung malaki ang lagayan nila. Yan, dyan na sila nagme-mate kung sakali ulit. Tapos naisip ko yung mga porous ring, mga ceramic rings. So mas maganda siguro ilagay ko na lang sa sa ganitong lagayan. Tapos nakasabit na lang siya na ganyan. Kasi pag nakalapag sa side ng aquarium, doon nasiksik yung mga pagkain Nag-uumpisan ng mga mga bulok na pagkain, tapos nagkaka-ammonia. Kaya naisipan kong bumili ng ganito lagayan. Dito ko na nilagay yung mga ceramic ring, porous ring, lava rock. Sasabit ko na ganyan. Tapos secure ko na ng takip para hindi, kahit naakyatin nila, hindi sila makakatakas. Siguro isang buwan pa o 2 buwan ulit bago maobserbahan natin na may mga itlog. Pero ito mabilis mga itlog to 2 weeks nga lang nung pinagsama-sama ko ulit sila. Timo, hindi sila nag-aaway Umiiwas lang. At least okay sila pag ganyan. Hindi nagbubulihan. Ito 2 weeks lang. Obserba ko nung nilipat ko siya. Nang-release yung egg niya. Nangitlog ulit. Mabilis to pang itlog niya pang ilang itlog na sa akin to Ito may katagalan mga itlog. Pero at least na proven naman na kaya niyang mga itlog mag-release. Kasi pangalawang release niya na. Tapos yung male naman natin, ang lupit kayang-kanyang pagsabayin Sa tangke ko pala na ito 15 gallons. Tama lang yung 3. Para maluwag-luwag sa kanila ng konti. Pag gagamitin nyo naman 10 gallons, dapat pares lang ilagay nyo. Isang lalaki, isang babae. Tapos yung setup, ito pa rin. Nilagyan ko ulit ng photos plant. Tapos yung tubig na ito, kumuha ko ng isang baso yan. Yung isang baso dyan, nilagay ko dito. Tapos cycle, sa inacclimate dyan. Yung mga nasa baba pala, ilipat ko na rin. Kailangan ko maglinis ng tangke. Kasi taas ng ammonia
Naninibago sila sa kanilang bagong lagayan. Normal lang yan. Minsan gusto nilang umakyat o tumakas. Pero maya-maya okay na ulit yan. Ito kasi inuna kong inacclimate kanina. Kanina gusto umakyat, gusto tumakas, pero ngayon okay na, nagtatago na siya. Nakikita yan siya, alam sila, hindi sila nag-aaway. At least, panatag-loob mo na hindi mambubuli yung lalaki. Dinadaan-daanan lang. Dati ito, bully. Ito, dati unang magkasama ito. Lalaki tsaka itong babae. Bully itong babae dati, ang ginawa ko, kinondisyon ko, no? Tapos pinagsama ko ulit, ay, hindi na sila nag-aaway. Ang gawin nyo, pag nambubuli yung isa, iwalay nyo muna, siguro ilang araw. Tapos saka nyo ulit ibalik, pagsamahin. Yun lang naman ang update sa aking mga readers. So hanggang dito na lang. Maraming salamat.